Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay inutusan ni Yuri ang lahat niyang mga kasama na kanilang labanan ang bawat isa sa mga orc at dapat hindi sila matalo. Sa ibinigay na utos ni Yuri ay agad naman na hinanda nila Jared at Laurent ang kanilang mga espada upang harapin ang orc na sumalakay. Iniisip naman ni Yuri habang hinanda na niya ang kanyang sarili na mayroon pa raw isang nilalang sa ilalim ng lupa bukod sa mga orc, kinakailangan raw nila itong alisin upang matapos na ang pag-atake ng mga orc. Kaya sinigawan ni Yuri ang mga orc na huwag silang nakaharang sa kanyang daanan, at kasunod nito ay tumalo na nga si Yuri para siya na ang unang umatake sa Orc Val. Ngunit sa inilunsad na atake ni Yuri ay agad lang itong naharang ng Orc Val, at makikita silang dalawa na nagpapalitan ng mga atake, ngunit sa kabila ng kanilang mga pinakawalan na atake ay bahagyang nanginig ang katawan ni Yuri dahil sa bigat ng puwersa ng paghampas ng espada nitong Orc Val. Hindi lang doon ay nakaramdam ng pagkabahala si Yuri dahil kahit nagawa niyang naharang ang espada ng Orc Val ay dahan-dahan naman na dumampi sa kanyang mukha ang matalas na espada ng orc. At sa kasunod na nangyari ay tumalsik sa kanilang kinatatayuan ang mga dugo ni Yuri, pero kahit nagawang nasugatan ng orc ang mukha ng ating bida ay nagawa naman niyang mapa-atras ang kanyang kaharap. Upang mainis si Yuri ay dinilaan nitong orc ang kanyang dugo na nasa espada. Kaya nasabi ni Yuri sa kanyang sarili na napaka-istorbo talaga nitong kanyang kaharap dahil alam niya kung paano gamitin ang bentahe ng isang kurbadong sandata. Napansin din ni Yuri sa kanyang likod na ang kanyang mga kasamahan ay nahihirapan ng makipaglaban sa mga orc, kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Kaya pinunasan ni Yuri ang dugo sa kanyang mukha na seryoso niyang sinabihan ang orc na kanyang kaharap na kinakailangan na niyang tapusin ng mabilis ang kanilang laban at agad na bumalik doon sa kanyang mga sundalo. Bilang tugon ay ngumiti lang itong orc sa ating bida at kanyang hinamon si Yuri na lumapit ito sa kanya. Dahil dito ay muli na namang hinanda ni Yuri ang kanyang sarili na kanyang sinabihan ang orc na tapusin na raw nila itong kanilang laban sa isang bagsakan at huwag na nila itong pahabain. Nang umatake na si Yuri sa orc ay nagulat siya dahil imbis na makipagsabayan sa kanya ang orc ay mas lalo lang siya nitong iniinis dahil iniwasan lang ng orc ang kanyang atake. Kaya napamura na lang itong si Yuri dahil kahit anong atake niya ay patuloy lang na umiiwas itong orc, at ang higit pa doon ay hindi niya ito matamaan. Iniisip din ni Yuri habang hindi maalis ang kanyang tingin sa orc na paano raw ba naiiwasan nitong orc ang lahat niyang nakamamatay na atake. At nang malapit na sanang matamaan ni Yuri ang orc ay agad naman na ginamit ng orc ang kanyang sandata upang ipawalang bisa ang espada ni Yuri. Sa isip-isip naman ni Yuri na nagawa raw ng orc na iwasan ang kanyang atake sa simpleng galaw lang na para bang nababasa ng orc kung ano ang kanyang iniisip. At napapatanong din siya na kung sinasadya raw ba nitong orc na pigilan siya upang atali sa kanya. Kung magpapatuloy raw ang ganito ay tiyak na maraming mawawala sa mga kasamahan niya na mga sundalo. Naalala din ni Yuri ang ipinayo sa kanya ni Bernard noong sila ay nagsasanay na kapag magulo raw ang kanyang isip ay maliligaw ang kanyang espada. Kung ang kanya raw espada ay hindi makasabay sa kanyang galaw ay kahit gaano pa kainit ang kanyang ulo o naiinip ay walang paraan upang maabot niya ang kanyang kalaban. Doon ay inatake ni Bernard si Yuri upang kanya itong inisin, at pagkatapos ay tinawanan ni Bernard si Yuri, at kanyang winasiwas ang kanyang espada, na kanyang pinaalam kay Yuri na ang labanan ay pabago-bago. Marami pa ditong landas bukod sa matuwid kaya ito ang palaging tandaan ng prinsipe. Sa kasalukuyan, ay naging seryoso si Yuri na nakatingin sa kanyang kaharap na orc na kanyang nasabi na yun raw pala ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin itong orc sa kanilang laban, inaasahan na raw niya kay Bernard na yun ang kanyang iniisip. At kasunod nito ay makikita si Yuri na itinuon niya ang kanyang mana sa kanyang mga paa, at agad siyang tumalo ng mataas na ikinagulat naman ng orc ang biglaang kilos ni Yuri. Maging ang orc shaman ay nabigla din sa galaw na ipinakita ng ating bida dahil hindi nila ito inaasahan. Doon ay ibinuhos ni Yuri ang buo niyang lakas para sa isasagawa niya na pag-atake, na kanyang sinabi sa mga orc na malamang inaasahan raw nila na magpapanik siya. Ngunit ang orihinal naman talaga niyang layunin ay hindi sila kung hindi itong nasa kanyang ibaba. Kasunod nito ay hinampas ni Yuri ng sobrang lakas ang lupa, dahilan upang ito ay nawasak. Ang orc na nakatingin kay Yuri ay bahagya siyang napatigil dahil hindi nila ito inaasahan na ang nasa ilalim ng lupa ang pinupuntirya ng kanyang kaharap. Makikita ang orc na masyadong nabahala sa kanyang nasaksihan habang itong si Yuri ay patuloy lang sa kanyang binabalak. Kaya mapapansin ng lupa na kanilang kinatatayuan na ito ay gumagalaw na tila ba mayroong isang nilalang ang gustong kumawala.
Sa kasunod na mga nangyari ay lumabas na nga ang isang malaking halimaw at kitang-kita sa kanyang ulo na ito ay nasusunog. Kahit napansin na ni Yuri na lumabas na ang halimaw sa ilalim ng lupa ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa kanyang espada. At napangiti si Yuri dahil gaya raw sa kanyang inaasahan na ang diretsyong pag-atake ay ang pinakamadali. Doon ay sumambulat sa buong paligid na ito ay nawasak, habang ang halimaw galing sa ilalim ng lupa ay masama ang tingin sa ating bida. Si Jared na abala sa pagharap sa isang orc nang kanyang napansin na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ni Yuri ay masyado siyang nabahala sa kanyang kamahalan. Kaya hindi mapigilan ni Jared ang kanyang sarili na sinisigaw ang pangalan ng ating bida na masyadong nag-alala. Samantalang makikita naman si Yuri at ang orc ay nakatayo at masama ang tingin sa isa't isa, ngunit itinusok ni Yuri ang kanyang espada sa lupa, dahil sa inilunsad niya na atake kanina sa lupa ay naubos ang kanyang lakas. Iniisip din niya na kanya raw ginamit ang lahat ng mana na naipon sa kanyang core at pinadaloy niya ito sa buo niyang katawan. At napamura din siya sa kanyang sarili dahil hindi raw niya inaasahan na malaki pala ang backlash matapos niya itong gamitin, kinakailangan raw niya ng kakaunting oras upang makabawi, pero dahil sa kanyang ginawa ay ang lagusan ng mga orc ay tuluyan ng lumabas. Si Laurent na abala sa pagharap sa isang orc ay kanyang napansin na tuluyan ng nawala ng lakas ang kanyang kamahalan. Kaya makikita itong si Laurent na naging seryoso ang kanyang tingin dito. Dahil nakita niya na si Yuri ay pinapalibutan na ng orc at ng isang dambuhalang halimaw na nanggaling sa ilalim lupa. Si Yuri na pinipilit ang kanyang sarili na gumalaw ay sa kanya naman likod ay naghanda na ang halimaw upang tapusin na ang buhay ng ating bida. Upang makatakas ay mabilis na tinulungan ni Jared si Yuri para pumunta sa mas ligtas na lugar para makapag-ipon ng lakas. Nang tumama na ang atake ng halimaw ay nagawa naman na naiwasan ni Yuri at Jared ang atake nito. Nang nakita ni Laurent na nagsimula ng umatake ang halimaw sa kanyang kamahalan ay mabilis siyang tumakbo upang tumulong. At nang nakarating na si Laurent kung saan ang halimaw ay wala na siyang sinayang na oras dahil agad niyang pinutol ang mga galami nito. Dahil dito ay ginamit naman ito na pagkakataon ni Jared na tumakbo ng mabilis upang makatakas. Si Yuri na hingal ay ngumiti siya na kanyang pinasalamatan ang tulong sa kanya ni Jared at Laurent, sagot naman sa kanya ni Jared na kung magpapasalamat raw ang kamahalan ay dapat sa susunod na lang niya ito sabihin at sa susunod kapag mayroong gagawin na kakaiba ang kamahalan ay ipaalam muna niya ito sa kanila. Nang nakapunta na sila sa mas ligtas na lugar ay tinanong ni Jared si Yuri na kung makakaya pa raw ba niya na lumaban. Ayon naman ni Yuri na sa ngayon ay malakas ang kanyang kalooban ngunit hindi makasabay ang kanyang katawan. At sa kanila naman unahan ay makikita itong orc na dahan-dahan ang naglakad upang tumungo sa kanilang kinaroroonan. Makikita silang lahat na masama ang tingin sa grupo ng ating bida na halatang gusto na nilang tapusin ang laban, kaya napapatanong itong si Yuri kay Jared na kung makakabalik pa raw ba sila ng ligtas. Sa kabila ng panganib ay hindi naman makikitaan si Laurent ng takot, bagkus sinaad lang niya kay Yuri na kung mamamatay raw siya sa labanan kasama ang kamahalan ay yun na ang pinakamalaking karangalan sa kanyang buong buhay. Sa sinabi ni Laurent ay kahit nanginginig ang buong katawan ni Yuri ay pinipilit niya ang kanyang sarili na tumayo na kanyang sinaad sa dalawa na hindi sila maaring bumagsak dito. Dagdag pa ni Yuri sa dalawa habang nakangiti na hanggang sa huli raw niyang hininga ay isasama niya ang isa man lang sa kanilang kalaban. Doon ay makikita na muli na namang umatake ang halimaw sa tatlo na ikinaalerto naman nila Yuri. Kahit wala nang natirang lakas si Yuri ay pinipilit pa rin niyang tumakbo upang salubungin ang atake ng halimaw, pero hindi pa siya nakalapit ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil bigla na lang nagliwanag. Makikita sa kanilang unahan na mayroong isang individual na tumalon ng mataas upang tumulong. Ang tao pala na dumating upang tumulong kay Yuri ay walang iba kung hindi si Graham na ikinagulat naman ni Yuri. Makikita si Graham na kanyang dinaluyan ng kanyang mana ang kanyang katawan upang kanyang harapin ang halimaw. Maging sila Jared at Laurent ay nagulat dahil paglingon nila sa kanilang likod ay nakita nila ang maraming mga sundalo galing sa imperyo, sinaad pa sa kanila ng mga sundalo na kaya raw sila dumating dito dahil binigyan sila ng utos ng kanilang kamahalan na si Prinsipe Ragna. Sinabi din ni Graham kay Yuri na simula raw ngayon ay siya na ang bahala para tulungan si Prinsipe Yuri. Makalipas ang ilang mga oras ay matagumpay na napuksa ng hukbong alyansa ang mga orc na sumalakay. Makikita ang mga sundalo na abala pa rin sa kanilang trabaho. Sa loob ng tent ay dito makikita si Yuri na walang malay at sa kanyang harapan ay nakatingin sa kanya si Ragna at si Graham,
Pinaalam pa ni Graham kay Ragna na noong dumating daw sila ay ang kanilang naabutan ay ang isang malaking sandworm. Nasabi din ni Ragna na mabuti na lang raw ay nagawan ng paraan ni Prinsipe Yuri na makasurvive sa ganoon na panganib. Tugon naman ni Ragna na malamang ay iniisip nila na wala ng pag-asa na manalo dahil nakabara ang pasukan. Sa mga nalaman ni Ragna ay napapaisip siya na kanyang sinabi na gayunpaman, ay sayang pa rin yun dahil maaari pa sana nilang tanungin ang mga orc na sumalakay. Pinuri din ni Ragna si Graham dahil magaling raw ang kanyang ginawa, kung mas huli pa siyang dumating ay baka wala ng pangunahing lakas ang hukbong alyansa. Matapos doon ay naglakad na papalabas ng tent si Graham dahil inutusan siya ni Ragna na maaari na siyang umalis. Nang nakaalis na si Graham ay nasabi ni Ragna kay Yuri na talagang palagi na lang raw siyang gumagawa ng eksena, parang ang buong alyansa ng mga orc ay umiiral lamang para maging entablado sa kanyang paglabas. Gaya sa kanyang inaasahan ay talagang si Yuri ang angkop para maging asawa ni Ekaterina, at sana kung silang dalawa ay maging mag-asawa na ay ganito pa rin siya kagaling. At lumipas ang 2 araw ng tuluyan ng sumikat ang araw, makikita si Yuri na nagising na sa kanyang pagkakatulog at ito ay hingal na agad na bumangon na kanyang iniisip kung kumusta na ang kalagayan ng kanyang mga kasama. At napahawak din siya sa kanyang ulo na kanyang nasabi na kung ano raw bang masamang panaginip ang kanyang nakita, na parang ipinakita sa kanya ang isang masamang hinaharap. Pero nagulat si Yuri dahil mayroong biglang nagsalita na sa wakas raw ay nagising na siya. Ang dumating pala sa loob ng tent ni Yuri ay walang iba kung hindi itong kanyang kasintahan na si Prinsesa Sebila. Nang nakalapit na ang prinsesa sa kama ni Yuri ay agad na tinanong ni Yuri si Sebila na kung kumusta na raw ba ang kalagayan ngayon ng iba. Sila raw ba ay ligtas? Pinahinahon lang naman siya ni Prinsesa Sebila dahil tapos na ang digmaan. Noong wala raw malay si Yuri ng 2 araw ay mas naging alerto at kumikilos ng maayos ang hukbong alyansa. Sinisigurado ng lahat na dapat makapag-focus lang si Yuri sa kanyang pagpapagaling. Habang hindi maalis ang tingin ni Yuri sa kanyang kamay na umaapaw ang maraming mana ay tinanong siya ni Prinsesa Sebila na kung kumusta na raw ba siya ngayon, at napansin din niya na ang kanyang mana ay lubos nang nakapag-recover. Idinagdag din ng dalaga kay Yuri na dapat magpasalamat siya sa kanya. Sa tingin raw ba ni Yuri na madali ang direktang makatanggap ng banal na mahika mula sa prinsesa ng isang banal na kaharian? Natatawa naman na nagpasalamat si Yuri kay Prinsesa Sebila nang dahil sa kanyang tulong. Tinanong din ni Yuri si Prinsesa Sebila na kung saan na raw ba sila na lugar ngayon. Agad lang naman na tumayo si Prinsesa Sebila na kanyang iminungkahi kay Yuri na kung gusto raw ba niyang tingnan ang kanilang labas. Nakangiti din na inabot ni Prinsesa Sebila ang kanyang kamay kay Yuri dahil tinitiyak raw niya na magugulat si Yuri sa kanyang makikita. Nang lumabas na ang dalawa sa tent ay ginabayan ng dalaga si Yuri upang hindi ito mawalan ng balanse sa kanilang paglalakad, at nang nakita ni Yuri ang buo nilang paligid ay bahagya siyang nagulat sa kanyang nasaksihan. Kaya hindi mapigilan ni Yuri ang kanyang sarili na napangangas sa kanyang nakita dahil agad niyang nakilala kung anong lugar ito, at tinanong din siya ni Prinsesa Sebila na kung ano na raw ba ang kanyang pakiramdam ngayon. Sinabi din ni Prinsesa Sebila kay Yuri na ang lugar na ito ay ang huling destinasyon ng hukbong alyansa na ang kuta ni Okua. Naging seryoso naman itong si Yuri na kanyang nasabi na sa wakas ay nakarating din sila dito. At nagulat si Yuri dahil bigla na lang nagpasalamat sa kanya si Prinsesa Sebila. Kung wala raw ang mga nagawa ni Yuri ay baka hindi sila umabot ng ganito kalayo, kahit nakarating na raw sila dito ay mas marami pang mga tao ang mamamatay sa susunod nilang digmaan. At halos hindi makapagsalita si Yuri dahil ngumiti sa kanya si Prinsesa Sebila na kanyang pinaalam na masaya raw talaga siya dahil naging magkakampi silang dalawa kaya lubos talaga siyang nagpapasalamat. Kaya makikita itong si Yuri na nakatingin siya sa magandang ngiti sa kanya ng prinsesa. At kanyang hinawakan ang kamay nito na kanyang sinabi na kung nagpapasalamat raw sa kanya si Prinsesa Sebila ay maaari raw ba na ipagkaloob niya sa kanya ang isang kahilingan na silang dalawa ay palaging magkasama. Sa binanggit na salita ni Yuri ay halos hindi makapagsalita ang dalaga na namumula ang kanyang mukha na hindi maalis ang kanyang tingin sa mga mata ni Yuri. Samantalang itong si Yuri ay bahagyang lumabas ang pawis sa kanyang mukha na napalunok ng kanyang laway na hindi niya mabitawan ang paghawak sa kamay ng prinsesa. Ngunit napalitan ng inis at halong pagtataka ang malalim na iniisip ni Prinsesa Sebila nang pinaalam sa kanya ni Yuri na kung maaari raw ba silang dalawa na magpanggap bilang magkasintahan. Kaya inis na tinanong ni Sebila si Yuri na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi. Paliwanag naman sa kanya ni Yuri na sa tingin niya ay malapit ng pag-usapan ang patungkol sa pagpapakasal, at mayroon talaga siyang tao na gustong-gustong iwasan.
Dagdag pa ni Yuri kay Sabila na hindi naman masamang pagpipilian si Sabila, at kapag nakabalik na ang prinsesa sa kanilang kaharian ay malamang susubukan agad ng kanyang kapatid na siya ay ipakasal. Nang sumang-ayon si Prinsesa Sabila sa alok ni Yuri na silang dalawa ay magpanggap bilang magkasintahan ay masyadong natuwa ang ating bida. Ngunit napalitan ang ngiti ni Yuri dahil pinapatigil siya ni Sabila sa kanyang kasiyahan. Sabay nakangiti na sinabi ni Prinsesa Sabila sa ating bida na papayag lang raw siya basta mayroong isang kondisyon.